Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Yvette. 30 years old, may asawa at isang anak. Full-time housewife po ako simula nang magpakasal kami ng asawa ko 2 years ago. Sumulat ako kasi ang sama-sama ng loob ko sa asawa ko. Paano ba naman hanggang ngayon, kinukumpara pa din ako ng asawa ko sa nanay niya. Ay? Sa pagluluto, halimbawa, kinukumpara niya lagi yung luto ko sa luto ng nanay niya. Tuwing magluluto ako, lagi may problema. Kung hindi may kulang, may sobra. Kapag nagluto ako ng sinigang, sobrang asim daw at hindi mainom ang sabaw. Hindi daw tulad ng sa nanay niya, sakto lang ang asim. Yung adobo ko naman, kulang daw sa bawang kaya hindi masarap. Yung adobo daw kasi ng nanay niya, ang bango-bango dahil madaming bawang. Kapag naman may nudong niluto ko, sobrang luto daw yung patatas at carrots. Hindi daw kasing lutong kapag nanay niya ang nagluto. Hindi lang niya kinukumpara ang luto ko sa luto ng nanay niya. Pinapapunta pa niya ito sa amin kapag weekend para magluto at makakain naman daw siya ng maayos. Kitang-kita ko nga naman kung gaano kadami ang nakakain niya. Sarap na sarap siya lagi. Nagrereklamo din siya sa paglalaba ko. Mas mabango daw yung damit na laban ng nanay niya kesa kapag ako yung naglaba. Kapag ako daw yung namalansya, lukot yung pagitan ng mga botones sa polo niya. Yung nanay niya daw kapag namalansya, planchado lahat. Nicole and Diego, minsan iniisip ko, dapat yata, nanay na lang niya, pinakasalan niya. Di isoli ko na lang ba siya sa nanay niya? Araw-araw na lang kasi kung naiinsulto sa pamimintas niya sa lahat ng ginagawa ko. Parang hindi ko naman kayang tapatan ng nanay niya, so bakit pa kami nagsasama? Wala lang, sumasama lang ang loob ko palagi. Salamat po sa inyong payo, ang inyong tagapakinig. Yvette. Hindi naman itong problema. Ito naman problema ng biyanan. Nagka-problema ka ba sa biyanan? Never. Never. Oh, Ako din never din So, we are one of the lucky ones. Oh. Yan. Pero feeling ko, hindi naman yung biyanan yung may issue dito. Yung asawa. Kasi yung biyanan tahimik lang. Ano namang gagawin niya kung talaga masarap siya mag-adobo? Hindi naman niya kasalanan magaling siya magsinigang at hindi naman niya kasalanan magaling siya mamalansya at maglaba at nakuha niya yung mga tamang timpla. Ang problema dito talaga yung asawa mo. Well, to be fair naman din sa asawa, wala kasi kami dun kung paano dineliver, paano sinabi. Kaya nga At saka ang iniisip ko rin, Jegs, sa amin ka lang ba nagsabi? Hindi mo nasabi sa asawa mo. Kasi parang wala dun sa part dito sa kwento ng Mahiwagang Burnay na nakausap ko na siya about it. Diba? Wala Ang sinabi mo lang, laging kino-compare. Hindi namin masabi kasi baka naman yung kumbaga gusto lang naman ng asawa mo na ma-develop yung skills mo sa pagluluto. So totoo, baka naman he means well. Ako din, dun ko rin nakikita Tama ka, Jeg, sa sinabi mo na, paano ba yung pagkakasabi? May halo ba itong pangkukutsa? May halo ba itong, ay nako, ano ba to yung luto mo, adobong ang pangit ang lasa? Correct, ang pangit ang lasa. Hindi katulad, okay, maaaring ganun yung tono, pero hindi katulad ng sa nanay ko. 2 years pa lang kayo, no? Kinalakihan ng niya yung adobo ng nanay niya. For sure, alam mo yan, ayan yung mga tipong excited umuwi ng bahay kasi nag-adobo si nanay. 'Di ba? Na perfect niya yung menudo. Yung mga ganon. So, hinahanap niya lang yun. And it's also a challenge on your part. Kung lantutay naman talaga yung carrot sa menudo, dapat naman talaga medyo may kaunting crunch pa siya yung ganon at hindi siya marshmallow-ish. Diba? Ganon. Hindi kasi nakakatulong yung pagkimkim mo ng sama ng loob sa asawa mo. Kasi syempre, again, sinasabi naman ng Bible yan na pasakop ang mga kababaihan sa mga asawan. Correct. Instead, ang gawin mo,
pag nagluluto yung nanay niya, pumunta ka, Tanungin mo. paano po ba? Ano po ba ang secret ingredient? May Oo. problema tayo dito kung hindi siya nag-share. Yan. Oo. kapag kasi, Doon may problema. Oo, but let's cross the bridge when we get Parang, there. ay, ako na bahala dito, doon ka na. Doon ka na. Mother ang biyan. Correct. Ako na lang talaga nakakaalam nito. Ako na magluluto para sa inyo. Huwag ka na magluto, hindi siya masaya. Kapag ka ganyan, dyan tayo may problema. Yan. Pero, Oo. imagination lang namin ni Diego yun, di ba? Maaaring hindi siya ganun. Oo. Maaaring for all you know, she's also waiting. Correct. Oo. Alam mo, ganun talaga sa married life. It's always a learning experience. And even for those who have been married for more than a decade or 2 decades, they still learn something new from each other. May madidiscover pa pala sila na pwedeng gawin ito na hindi ginagawa dati, di ba? Correct. So yung ganun, pwede mong, ang POV dito, yun nga wala kasi kami dun sa kung paano sinabi. Correct. Okay, kung talagang pangkutsa na parang masakit sa kalooban, please sabihin mo sa asawa mo. Oo, importante kasi yun kung paano niya sinabi. Correct, 'di ba? Kung ganun, sabihin mo sa asawa mo yan na nakakasama ng loob, ganyan, pwede mo naman akong turuan o Yan. kaya pwede mo namang sabihin in a malambing way, 'di ba? Yung mga ganon. O pwede ba kami mag-cooking session ni Mami? Papuntahin mo dito, tama. papaturo ako sa kanya. Ano ba yung mga ingredients na ginagamit? Kasi minsan, nasa ingredients din, Oo, Jegs. tama. Correct. Diba? Nasa ingredients na ginagamit. Yung may mga ganun na Oo. sumasarap kapag ka ganitong klaseng mantika yung ginamit. Diba yung mga Oo. ganun ba? So, mapapabuti. Oo, kasi sa edad ng nanay ng biyenan mo, kumbaga na perfect niya na yung luto na yun eh. Ilang taon na niyang nagluluto siguro eh. nung nagsisimula din siya, hindi rin masarap Ganun ang luto. din yan. Possible din. Oo. Along the way, natutunan based on experience. Ang nakikita ko lang dyan na parang malungkot is kapag ka ayaw mo na lang. Mhm. Hindi mo na lang gagawin. Oo. Kasi total naman hindi naman na-appreciate, Correct. diba? So ba't ko na lang, bakit ko itutuloy? Hindi naman Oo. na-appreciate. Yun yung malungkot na Oo. pwede namang hindi. Kasi alam mo, ako naniniwala kasi ako, Jegs, hindi kailangan magaling magluto para magkaroon ng asawa. Tama. Sinasabi kasi, the best way to a man's heart is oo. through his stomach. Hindi po. Mas mababa pa doon. Charot! hindi po sa stomach. Correct. Pero ibig sabihin, hindi, kasi Natutunan siya eh. pwede po, actually, Jegs, pwede mo siyang matutunan, pwede Oh. rin hindi. Oo. Kasi ako hindi ko siya natutunan eh. Wala kasi oras. O, hindi lang. Dahil iba yung ano? Hindi lang. O wala ka talagang hilig sa luto? Wala rin akong hilig. Taga-kain lang ako. Taga-kain lang ako. Hindi ako taga-prepare. Tapos siguro kasi depende sa kinalakihan eh. Lumaki kasi ako, Jeg, sa isang household kung saan ang nanay ko, siya ang nagtatrabaho. Aha. Okay, so ang tatay ko at an early age na stroke. So, hindi na rin siya nakakapagluto ng mga pwedeng maluto ng mga pangmalakasan. Aha. Pero, nakakaluto siya ng mga basics. Ang nanay ko naman, basics, nakakaluto, di ba? Meron din siya mga recipe na gustong-gusto ko eh. Yung lumpia niya, siya lang yung may ganong klaseng panlasa, mga ganon. Kahit masasarap din yung lumpia na iba, may ganon. So, lumaki ako sa ganong environment na pwedeng masarap yung ulam, pwedeng hindi. Aha. And hindi siya basihan para tumagal ang relasyon ng nanay at Correct, tatay ko. tama. Hindi eh. Kaya ako, hindi ko pinilit. Alam mo yun? Hindi ko siya, parang hindi ko nga trinay eh. Parang nag-try ako, pero parang naguluhan yung asawa ko kung ang prepare ko ba ay kasi favorite ko kasi ang menudo. Okay. So parang sabi niya ang sarap ng afritada. So parang gano'n, parang mechado afritada menudo, parang halo-halo. Kasi ang mahalaga kasi sa akin kulay pula yung sauce, di ba? so gano'n. Tapos nung parang naguluhan siya kung ano, pero parang masarap naman. Parang hindi naman ako masaya sa gano'n. I'd rather use up my time for other things. Katulad ng rarakit na lang ako, kakita pa ako, tapos pag kumita ako, kain na tayo sa labas. Yun yung dynamics. Tama, Kumbaga, tama. parang pwede namang hindi mo pilitin. At yung sa akin, Jegs, hindi dahil sa na-offend ako dati, ganyan. Talagang sadyang, hindi naman ako ganun talaga eh. Meron kasi din na yung parang hilig mo talaga Meron talagang, yun na yun, parang ang hilig na talaga. May ganun. Di ba sabi nga nila, mas masarap yung yung niluluto pag may puso? Kasi Correct. talaga yung paghiwa. Meron ako kami kasamahan sa church na talagang pag nag-prepare talaga siya, sobrang
pagsaing pa lang, huhugasan mo yan, tapos huhugasan mo pa ng purified water, hindi pwedeng may yung mga ganon. galing sa gripo. Alam mo talaga, May mga ritual siya talagang pinaghahandaan talaga na Correct. yung paghiwa dapat tama yung sukat. Oo, 'di ba? At saka iba, depende sa parang niluluto, yung sukat ng paghiwa. May mga ganun pa. Ayan, oo. May ganun eh. Yan ba, yung maggagawa kayo ng toge, lumpiang toge, yung isa-isang toge dapat lilinisin mo. May ganun siya? Okay. Di ba kami sa may brown-brown yun, tapos tanggalin mo yung isa. Oo. Kaya hindi na kami nagtotoge sa church. Kasi umabot po ng 3 taon bago makaluto ng isang lumpia. Diba? Oo. Because hilig niya. Yan, totoo yan. Diba? Parang, kung hindi mo hilig, tapos hindi mo ma-perfect, hindi wag na. Correct. Pero ikaw, ito ramdam ko dito sa kabisyo nating si Yvette, diba? Na gusto niya, pwede ka maging better. Kasi you're doing it eh. Correct. Iba yung walang hilig, ibang issue yun eh. Sa ikaw, meron ka namang hilig, iba lang yung timpla na trip ng asawa Don't mo. take it against you. Tingin ko, siguro, try mo yung ganong POV din na, ganon gusto mo luto ng asawa, ng nanay mo. Instead na magalit ka, sige nga, gagawan mo ng palaan. Kasi 'di ba, kunyari ikaw, Jegs, anong gusto mo sa adobo? Matamis o maalat? Medyo manamis-namis yung diba? gusto ko eh. So may ganun eh. So baka yung asawa mo manamis-namis na adobo yung gusto niya. Ikaw yung adobo mo maalat, nakaunti yung sauce. May mga iba na pag nag-adobo sila, sabaw. Ayan, masabaw. Masabaw pa lang, ulam na, okay na. Kung ikaw hindi ka ganun mag-adobo, magkaiba talaga. Correct. Take it as another learning. Di natuto ka ng adobong masabaw. Ayan, marunong ka ng adobong tuyo. Marunong ka rin ng adobong masabaw. Di dagdag kaalaman, happy pa si asawa. Ganon. Kumbaga, kaibiganin mo yung biyenan mo. Ayan, tapos alamin mo, paano ba yung pagluto mo ng adobo? Gusto kong matutunan. Ang maganda dito, ulitin ko, trip mo magluto eh. Yan, oo. Mahirap dito yung kapag hinahanapan ka na ng pagluluto tapos At dito ko sinasabi, Jegs, yung you magnify the strength, not the weakness. So, tama. Kung halimbawa ang asawa mo ay hindi magaling magluto, syempre, para sa'yo na mahilig kumain, weakness yun, di ba? Pero, instead of magnifying na hindi siya magaling magluto, i-magnify mo na masipag naman siya sa trabaho. Correct. Maalaga siya sa mga anak. 'Di ba? Magaling siya mag-zumba. Ewan ko kahit basta. Basta meron siyang strength kasi kung mag-focus ka lang dun sa hindi siya magaling magluto. Wala na, puro nega na yung makikita mo. Ang importante kasi sa pagsasama, yung ini-empower mo yung partner mo. Ini-empower mo, 'di ba? Diba? Siguro baka kaya ganito siya. Baka yun nga babalik tayo sa how was it said? What was the tone? Correct. Ano yan. yung Importante tono? yun eh. Correct. Kaya nawalan ka ng loob eh. Hindi ka na-empower eh. Ayan. Hindi ka, paano yung pagkakasabi ng pag-compare? Hindi rin natin lang, baka malay natin, baka yung biyanan mo, may time na pumupunta dyan para magluto, parang gusto ka sanang tulungan pero medyo naiilang din siya, baka ma-offend ka. Kasi na ikaw yung lumapit, di ba? May mga ganun. O di naman kaya, isa pang aspeto. Bilang syempre, nagdudugtong-dugtong kami ng kwento dahil hindi naman namin alam yung buong story eh. O di naman kaya, baka Jig, sensitive siya kasi buntis ka na. Pwede din. Di ba? It is a possibility. Tama. Hindi imposible. Ayan. Di ba kaya, yung itong bagay na ito na dapat pwede mo naman matutunan. Kasi mukhang domesticated ka eh. Mukhang nagluluto ka talaga. Mukhang namamalansya ka. Full-time housewife ka. Correct, di ba? Kung, yun nga, tama. Malaking factor yun. Full-time ka eh. So kung mag-full-time ka bilang yan, syempre gusto mo, masaya yung mga nasa bahay. Correct. Yan. Ganon. Yun ang pinakaano mo eh. Kasi kung magsusungit ka, lagi mong problemahin to. Apektado yung buong pamilya. Correct. Kasi nga, a happy wife is a happy life. Tama, so, kung ang wife ay hindi happy, katulad mo, naiinis ka na, isoli ko lang kayo sa nanay niya. Pakasalan niya ng nanay niya, di ba? Siguro baka sinabihan ka,
yung adobo mo parang tsaka sinigang siya ng lasa. Oo, di ba? Baka ganun. Kaya ka hindi na-empower or Oo, something. yan, oo. Express mo yung nararamdaman mo. Dapat malaman din ng asawa mo yung nararamdaman. Huwag kang sa amin magsusumbong. Oo. Tsaka nega agad. Oo. Criticism, part of life. Oo. Hindi wala Tsaka pong tao perfecto. 2 years pa lang ata. 2 years pa lang kayo. So, ang dami pa matutunan. Malayo pa. Actually, ang dami nyo pang pagdadaanan. So, sana dyan pa lang, wag naman kayong mag-top out agad. Oo. Dyan pa lang, wag kayong maging mahinang nilalang. Kasi napagdaanan din naman namin niya. Ako, inaamin ko, nasabi ko na rin din to sa asawa ko. Ba't anong ang alat ng adobo mo ngayon? Pero I don't mean na parang siya. Kumbaga, para ma-adjust niya. Oo, hindi kasi, ang hirap naman din talagang kumain ng maalat. Oo. Ano, tumitira tayo ng asin, di ba? Gets naman natin na parang gusto natin siyang pasayahin. Yan. Sumaya ka kasi kinakain ko yung maalat na to, pero hirap na hirap naman yung kidney mo. Kasi nung nagsimula kami yun, parang gano'n, hanggang sa nakuha niya na yung tamang timpla along the way sa tagal namin. Kumbaga, tansyado niya na yung yung adobo. Dati kasi nagrereklamo ako, nung nakaraan iba yung lasa ng adobo, ngayon na iba na naman. Oo, diba? Tapos ngayon, perfect na. Na-perfect niya na yung ayon, trip mo. customize kasi. Customize kasi ang pagluluto sa lasa ng pamilya. Oo, totoo. Kasi nga, again, may mga taong gusto na adobong puti. May mga taong gusto na adobong may sabaw. Merong gustong chicken and pork, may gustong chicken lang. Correct. Oo. Diba? Makaka-adjust ka din, girl. Tama. Kaya mo yan. Don't give up. Ayan, gawa ng paraan instead na magreklamo. Sa True Laluto lang halong eklabo. Ay, nako. Exit na tayo, Jade. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Ako, ang classic sa akin, Jegs, yung yung preparing the clothes. So parang ang sinabi sa akin ng mother-in-law ko, parang hindi naman niya tip for us, for me, as her daughter-in-law, but it's just parang medyo tip in general na parang dapat maging maasikaso ka. So, parang ganon. Maging maasikaso ka para maging malapit sa mister mo. Parang ganon. So, ako, on our first few days in our married life, super prepare ako ng mga clothes. Alam mo, so, pero totoo lang. hindi naman niya sinusuot. Tinigil ko na. Yun lang. Totoo. Tapos, hindi naman sumama yung loob ko eh. Tinigil ko lang, ganun lang kasimple. Parang ayoko nang i-complicate yung life ko na sasamahin loob ko kasi ito yung pinili ko tapos hindi niya pinansin. Hindi na. Hindi kasi along the way talaga, makikita mo rin yung dynamics ninyo. Mag-a-adjust kayo eh. Correct. Ay, ito pala, hindi siya ganitong klaseng trip ng tao. Tama. Na meron naman kasi na pag pinaghahandaan yung damit. May ganun, tas susuotin talaga lahat. Siya hindi. Ako din, may time din ko minsan inanda na ni Let yung damit. Tapos pag nakita ko ng damit, may iba akong damit na gustong suotin, iba yung kinuha ko. Correct, di ba may ganon? Pero hindi na Pero na-appreciate namin yun eh. Hindi lang namin minsan sinasabi. Correct, totoo. Na-appreciate naman, hindi lang talaga ini-express. Or di naman kayo, wala lang talaga meaning. Kaya hindi pwedeng laging sensitive. Kasi kung laging sensitive, laging Saka dapat huwag kinikimkim, sinasabi mo kagad yung naramdaman mo. Kasi ang ending nito, kapag kakinimkim, yan, iipon niya. Tinago, yan, ipon. Pag may nag-away kayo, biglang lalabas na, may ganung issue pala tayo. Diba? Ayaw natin yun. Ayun. Ay, nako. O siya. Hanggang dito na lang po kami. Maraming salamat. Bye! Bye! Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!